Pupunta ako ng ano ngayon Regina Police Station. Kukuha ko ng criminal record check. Sabihin ko na lang sa inyo mamaya kung bakit ako kukuha. Kasi 4:15 yung yung aking appointment. 3:55 na. Kaya medyo nagmamadali. Okay, sige, kita-kita tayo, no? But I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Every doubt just feeds a flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends saying, boy. Okay, hindi ko na binidyo sa loob kasi police station yan, Baka mamaya magkaroon pa tayo ng dyan. Wala naman tayong permis para mag-vlog sa loob. Anyways, kumuha ako ng criminal record check para sa employment ko ngayong summer. Kasi, kung matatandaan po ninyo, sabi ko doon sa YMCA ay nag-resign na ako dahil nga kailangan kong kunin yung pera na pinaghatian namin na i-contribute ng YMCA of Regina nung mga nakararaang panahon pa, no? So, ang nangyari ay nirehire ako para sa summer na job, yung tawagin natin part-time, At sige, sabi ko, babalik ako pero hindi ako mag-full-time talaga kasi may mga meetings and trainings ako na attendan dito sa Catholic school sa division namin. So, pumayag sila na bumalik ako pero ang kondisyon nila ay kukuha ako ng criminal record check kasi matagal na akong hindi nagtrabaho sa kanila, parang nasa ilang buwan din, parang 7 months, parang sa kulang-kulang 10 months din yung hindi ko pinasok doon. Kaya ang nangyari, yun nga, pinukuha ako ng criminal record check pero may vulnerable sector. Kasi magtatrabaho ako, katulad ng sinabit ko din sa school, sa division dati na kailangan kong kumuha ng criminal record check. Dalawa kasi dito, criminal record check na for employment or whatsoever purposes lang, and then criminal record check na may vulnerable sector. Pag sinabi natin vulnerable sector, kapag ikaw ay magtatrabaho sa mga old age, sa mga senior citizen o kaya sa mga bata, no? So yun yung pinakuha sa akin. Ngayon, ang kainaman dito sa vulnerable check ko ay siyempre wala naman tayong record, Kasi hindi tayo makapasok ng kahit na anong trabaho na mayroong vulnerable sector record kung mayroon tayong record doon. So sa anumang sector na may bata o yung mga matatanda, yung vulnerable kung tawagin natin, yung mga siyempre hindi nila kayang pagtanggol yung kanilang sarili. So ganon. So, to cut the very long story short, nagpunta ako rito. Alam po ninyo, mas mahaba pa yung i-drive ko kumpara doon sa pag-upo ko. Parang wala pang 5 minutes. Nag-fill up na ako ng 2 minutes, then i-process ng 2 minutes, and then kinuha ko na, nagbayad ako 1 minute, to be exact, 5 minutes. Ganun lang kabilis ang pagkuha ng police clearance dito sa Canada. So ganun lang ka-efficient, ganun kadali yung sector. Ito yung sinasabi natin, kukumpara natin na naman, again, I am sorry, sa Pilipinas ay abutin ka ng ilang oras indulto dahil sa, I'm sorry pero nasubukan ko kasi noon, hindi ko na alam kung gaano nakatagal ngayon, na nung kumukuha kami ng police clearance, ang haba ng pila, ang tagal ng proseso, ang tagal ng pagpiprint, something like ganyan. Mahaba talaga.
Pero within 5 minutes dito sa Canada, na check na yung criminal record ko, and then wala, ayan na, meron na akong criminal record check. So ito yung pagpapatunay na meron na akong criminal record check, o yung tinatawag nating sa vulnerable sector nga. At syempre, hindi ko naman sa pinagaano, sa tinagal-tagal ng pagkuha ko ng siya. Ng criminal record check dito sa Canada, puro negative naman, awa ng Diyos. Kasi alam ko naman sa sarili ko, na wala naman tayong record, na wala naman tayong ginawang masama o anomalya. So, siguro ang pinaka-anomalya lang natin, yung mahilig tayong kumain at maglalabas, yun lang. Pero yung tinatawag nating criminal, wala naman tayong gano'n, So, gano'n yung mga pangyayari, at napaka-inam, napaka-efficient ng kanilang pagpoproseso, Pagpasok mo pa lamang doon sa entrance nila, meron magche-check sa'yo, ang tawag nila ay commissioner. Ang commissioner ay yung tagapag-check ng mga detalye bago ka pasok, na parang security guard. Pasok pa lang, tatanungin na nila kung meron kang ID, saang sector ka papasok, something like that, and so on and so forth. So, ganun lang yung proseso, napakadali. And then, papapasokin ka na, fill up ka ng form. Sabi ko nga, 2 minutes lang naman, alam mo naman yung details mo. 2 minutes, tapos, and then after 2 minutes, yun, ipaprocess nila, makukuha nila sa system, sa data, and then, kukunin mo na, bayad ka na ng 1 minute, and then wala, tapos na 5 minutes. Ganun lang kadali, ganun lang kabilis yung pagproseso ng criminal record check dito sa Canada. At kahit nasabihin natin na mahaba yung pila, mahaba din yung pila kanina, marami din, may mahigit 15 din. Pero within that period, kasi marami silang cashier, marami silang tao na nagpaproseso, tumutulong din yung pulis. Ang kainaman dito ay hindi lang isa yung gumagawa. Ibig sabihin, kahit na nandoon sila sa kaheran, sa kahan nila, sa mga clerk nila, mayroon pa rin mga tao na tumutulong, katulad ng mga police officers nila natin nandito, tumutulong pa rin sila. So, ganoon ka-efficient, So, kung again, kung ikukumpara natin sa naranasan natin sa Pilipinas nung nasa Pilipinas pa lang tayo, sabi ko, malayong-malayo, at alam naman na karamihan na talagang malayo pa rin sa ganung proseso, sa ganung sistema ng ating bansa. Pero naniniwala pa rin ako na darating yung panahon, kakaroon din ng malaking pagbabago doon sa tinatawag nating yung ganung sistema. Yun ang ibig natin sabihin, At napakahalaga kasi ng bagay na yun, kasi yung kasing oras mo hindi nasasayang. At imbes na maghintay ka ng kalahating araw, mag-prepare ka ng isang araw, within a minute, nakakakuha ka na ng mga records mo and so on. So, ganun ka-efficient yung serbisyo. Ito yung tinatawag nating services ng gobyerno ng Canada, specifically dito sa amin sa Regina, na makikita mo na talagang ito yung gusto mong mangyari. Ito yung inaasahan mo sa isang gobyerno. Ito yung inaasahan mo sa isang sistema, Kaya kung tatanungin, na criminal record check ko, hindi ako kinabahan kasi alam ko na wala naman. Sa madaling panahon, natapos yung tinatawag nating pag-check. So, sasabit ko na yung papel na ito sa aking boss mamayang gabi, and then yun, tuloy na naman, papasok na naman tayo sa Lunes sa YMCA para ipagpatuloy ang ating summer job. Yung ibang co-teacher ko naman, ang sinasabi nila ay mag-tutor sila. Yun ang mga summer job ng mga teacher dito. Kasi ang bakasyon, walang bayad. Ang ginagawa ng iba, hinahati yung sweldo nila sa loob ng 10 taon, mapunta sa 2 buwan na wala kaming pasok. Yung iba naman, katulad ko, full na pinapasok sa paycheck ko, pero ang nakikita ko dito ay okay lang naman pumasok kasi alam ko may papasukan ako dito sa aking summer job, na may papasukan ako ngayong summer. So, ganun lang. Yung iba naman, sabi ko nga, summer job ay mag-tutor sila, mag-day camp sila, mag-camp, basketball camp, magtuturo ng sports, and swimming, and so on and so forth. Baseball, softball, iba't ibang mga programa. So, ayun, yun ang ating ngayon. Pag-uusap ngayon, na criminal record check ako, yes. Pero walang bad record. Negative naman po. Thank God.
Maraming salamat. Kita-kita tayo, no?